Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is Rodriguez Mamasagari Channel, a faith healer, also matarder. So ngayong hapon na tatagin natin nagsasabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a monthly gabay for the month of January 2025 for the sign of Virgo. So Virgo, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, at spirit guides ang ating masasagot for today's video? Kanino kayang energy o kaganapan sa buhay ng mga Virgo signs ang ating mahaginap? So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads na way pagpalain kayo ng Just at Makeup Pal. Siksik liglig, nag-uumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice sa'yo ng ating angel spirit for the sign of Virgo? So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Virgo signs ang ating mga hagilap? So guys, eto na itong ngayon natin at bulabugin natin ano kayang gusto sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So let's see. Alamin na natin yan guys. Angel Spirit, please give me information po. Okay, this is something the moon card for a truth reveal. Na may mga bagay na unti-unti nang mailalabas, no? Kumaga, may mensahe sa yung ating mga gabay na maaaring ilantad na kung ano man yung mga bagay o pangarap mong maaaring maisakatuparan na. So, this is the moment na parang a truth reveal that brings you a wish fulfillment and a wish coming true. Wow. Let's see. Additional messages, this is a Three of Wands. So, waiting for a ship. Ito yung hinihintay mong panahon at hinihintay mong pagkakataon, no, na makuha mo na yung mga bagay na matagal mo nang hinintay. Na ganon. There's something at trouble, at transactions, and there's a Hermit card with a spiritual journey, no? Kumbaga pinapakita dito na there's something lined up or either this is something a spiritual guidance na ginagabayan ka ng ating angel spirit na you need to pay attention na lahat ng mga bagay na nangyayari sa it's all about perfect timing, no? Kumbaga may mga bagay talaga na inadya, no, para dun sa panahon na yon at dun sa pagkakataon na yon. Kaya matuto tayong maghintay. No, there's a word waiting for. And because this is something that Page of Pentacles for investment. Oh, sinasabi na invest wisely or either, kumbaga, pangalagaan at proteksyonan mo kung naman yung mga bagay na pinangahawakan mo. Ganon. So, let's see additional messages. And of course, guys, there's something the Empress card for a revert, no? Magkakaroon ka din ng panibagong eksena dito, bagong mundo, no? At bagong kapalaran. This is something, at Ten of Wands, is something a burden, no? Meron din dito na parang matatapos na yung bigat, no? Matatapos na rin yung sakripisyo, matatapos na rin yung lahat ng mga obligasyon na responsibilidad. This is the Moon card. Represent what? There's a Magician for manifestation. Wow! Talagang this is something power of God na maaaring ma-manifest mo na. No? Kung ano man yung mga bagay o pangarap mo. Ay. The Three of Wands represent what? The Three of Wands represent the Nine of Wands for slowly but surely, no? Sinasabi dito mabagal man pero sigurado. No, sinisigurado dito mapaaring mapasayo itong mga opportunities na to. This is the Hermit card. What is the Hermit card is all about? So this is something the High Priestess. So this is something hidden agenda or hidden enemy. So talaga pinapakita dito guys na may mga bagay na hindi mo inaadyang may sakatuparan. No, nagkakaroon ng unexpected moment depende sa stars and the moon, no? Depende yan sa universe na maaaring pagkalob sa iyo ng ating mga gabay, no? Kumbaga, kapag talagang napanahon, kumbaga, there's something perfect timing eh. Combination siya ng perfect timing, no? Yung mga bagay, there's a fated life. Talagang pinapakita dito na magaganap to ayon sa kalooban ng ating Panginoon, no? May mga bagay na hindi mo man gusto pero magaganap. Pero may mga bagay na hinahangad mo maaaring maisakatuparan. No, kaya ganon, there's something unexpected moment, to. So parang sinasabi dito, there's something Sun, Moon, Rising, and Venus signs for our parang Mars retrograde, no? Parang ganon. Na maaaring nagko-combination with Capricorn. Now, this is something the Queen of Swords, the bigger picture. Unti-unti mo nang masisilayan. Unti-unti mo nang makikita yung possibilities, no? Ang kalalabasan ng eksena na to. Na unti-unti mo na malayo pa lang makikita mo na itong bagay na to, yung worth na kumaga
mag-invest ka dyan ng worth, no? Parang, lahat ng mga bagay na gagawin mo, dapat alam mo yung magiging benefits, no? Ganon. This is the Empress card, represent what? With the Knight of Swords. Now, there is something, no more anxiety, sleepless night. This is something, a new beginning of your own. Na parang magkakaroon ka ng bagong eksena dito. Parang maliliwanagan yung utak mo, a new beginning rise dito. Na parang mawawala na yung, stress mo, or either na kailangan mo hanapin yung sarili mo, na kailangan mo mahalin yung sarili mo, na parang napufrustrate ka dito dahil sa mga nangyari sa'yo, parang napabayaan mo yung sarili mo, but eventually, kailangan mo ulit hanapin yung sarili mo at maging buo ka ulit. And this is the Wheel of Fortune with a good luck, and destiny is yours. Talagang pinapakita dito na may mga bagay na talagang ilalathala sa'yo at may mga bagay na ibibigay sa'yo ang ating Panginoon, ang ating mga gabay, dahil lahat ng mga bigat, na mga pinasan mo ng mga nakaraang taon, ng mga nakaraang buwan, sinasabi sa dito, there's something returning to the favor. Na maaaring ang pag-ikot ng kapalaran ay ang pag-ikot din ng mundong ginagalawan. So, ibig sabihin dito, kumbaga nangyari na sa iyong puro kapaghihirap, sakripisyo, this is the moment for a harvest moment, no? A consequences for a lifetime. Ito na siya. So, let's see what is the moon card because the magician. Represent what? Represent the King of Swords. Just stop the pattern. Putulin mo yung mga bagay na hindi nagsiserve sa'yo. Putulin yung mga bagay yung mga, na hindi makakatulong sa'yo. So, let's see what is the Three of Wands because the Knight of Wands. This is a Six of Pentacles. There's a something giving, receiving something by the universe, no? Magtutuloy-tuloy na about sa finances. May mga bagay na hinihintay ka. Kailangan mo maging mahidakon. Hindi ka dapat padalos-dalos o wag ka maging aggressive, no? Na ang tagal lang hinihintay mo, ganyan, have patience, no? Let's see what is the Hermit card. And of course, the High Priestess. So this is a judgment for a wake of call. This is something an inner calling na kailangan mong magtiwala, no? Magtiwala sa ating pong may kapala, may mga bagay na nababago, no? Kahit nakagustuhan mo na maganap na today, maganap na tomorrow, but eventually there's something unexpected shift, no? May biglaan na hindi mo inaakalang magaganap. Ganon. Kaya don't expect too much kung ayaw mo masaktan, no? Kung ayaw mo magkaroon ng disappointment and of course, rejections. Ganon. This is the Page of Pentacles. And of course, the Queen of Swords. Represent the Emperor. Be mature and not in being drowned. No, kailangan maging mature ka. How to invest your time, how to invest your money, how to invest your life, of course, no? Alam mo dapat sa sarili mo yung pangmatagalan, hindi panandalian. Be mature enough, even sa decision. No, kailangan alam mo kung paano mo papalawakin yung magiging decision mo na this is for long time, no? For long run. No, hindi pwede yung magdidesisyon ka for investment for this time lang, no? Kailangan alam mo kung paano mo mag-grow at magkakaroon ng development yung i-invest mo, no? Time, love, effort, and of course, yung health mo, of course, no? This is the Empress card because the Knight of Swords represent the Queen of Pentacles, that being practicality, no? Kailangan maging practical ka, love yourself, care yourself, no? Kailangan pangalagaan, protection mo kung ano man yung mga bagay na meron ka. Now, let's see what is the Ten of Wands because the Wheel of Fortune. Nire-represent with an Ace of Swords with a breakthrough. Magtatagumpay ka. Yes, of course. Magtatagumpay ka pero nasa iyo yan, no? Kumbaga, hawak-hawak mo yung magiging decision or magiging eksena mo. Kung may mga bagay na hindi mo pa binibitaw sa mga nakaraang buhay mo or nakaraang panahon, hanggang ngayon bibit-bitin mo pa rin yan. So, ibig sabihin dito, kailangan mong pakawalan, kailangan mong bitawan yung mga bagay na nagbibigay balakid sa pag-abot ng iyong mga pangarap. Tandaan mo, this is the Wheel of Fortune at turning to your favor. Ang pag-ikot ng kapalaran at pag-ikot ng mundong ginagalawan ay nasa sa iyong mga palad at nasa sa iyong mga desisyon. Let's see what is the outcome. Ang pinaka-outcome is the Star card. It's all about recovery. It's all about healing. So, this is the moment for the Star card that wish coming true. No? And of course, para meron ako naman nasisan dito, parang once upon a time, no? Parang may nasasense akong gano'n. Kumbaga, may mga bagay na naging lesson or may mga bagay na dapat kang natutunan sa mga nangyari sa buhay kung ayaw mo ulit mangyari ulit yung mga bagay na nangyari sa nakaraan. Gano'n. This is something the Ace of Cups, more new beginning and new love, no? May bagong pag-ibig, may bagong taong magpapatibok sa pihikang puso mo o may taong magpapatino, no, sa ugali mo. So, let's see what is additional messages. Pagdating sa
finances and career. So this is a 5 of cups where something disappointment and regret, no? May mga paghihinayang, pagsisisi ka from the past, but eventually itong mga bagay na to ay maaari mag-sink in sa utak mo na this is something a lessons, no? From you, no? How to build yourself, how to build your life. Para pinapakita dito paano mo palalakasin ng sarili mo. This is something, the Ten of Pentacles, this is something for long term. Talagang pang matagalan to, na magdadala sa'yo ng financial security. No, marami kang bagay na natutunan pagdating sa finances na huwag kang basta-basta nagtitiwala agad-agad kung ayaw mong masayang ang mga pinaghirapan mo. No, let's see additional messages pagdating sa love life. So this is a Page of Swords na sa pag-ibig, sa pagmamahal, hindi naman puro kilig. No, may ginahirap at ginahawa, kaya matuto tayong kilalanin ang isa't isa. No, kailangan natin kilalanin itong tao na to. Itong tao na to ay mamahalin ka ba? Even your flaws. No? Flaws, I mean, ng mga pangit sa'yo, yung mga bagay na tatanggapin ka kung ano man ang mga bagay na wala sa'yo. Kumaga, magbibuild ba sa'yo na buuin ka or maaaring magtupad sa mga pangarap niyong dalawa? Ganon. This is something that 7 of Pentacles with a harvest time. Ito yung mga bagay na hinintay mo. Na maaaring makilala mo na siya, maaaring natagpuan mo na siya. Eto na siya. Parang ganon. So, let's see additional messages about sa health. Sa health mo, there's a strength card. Kailangan mo maging malakas. No, maging matibay. Hindi ka pwedeng urong-sulong, hindi pwedeng kumaga takot ka, hindi pwedeng ganon. Kailangan meron kang lakas ng loob at tapang na humarap at labanan kung ano man yung mga bagay na hinahanap sa isa kasalukuyan. Kasi ang totoong buhay, maraming mga bagay kang matututunan dyan. Pagsubok, no, sa lahat ng aspeto, kung paano ka patatatagin, lahat ng mga sakripisyo, paghihirap mo, paano mo tatanggapin ang iyak at bighati na mangyayari sa buhay mo. And this is something, the 6 of Wands, where a victory is yours. At mapagtatagumpayan mo ito. No? May mga bagay lang talagang kailangan mong pagdaanan, no, nasa tamang proseso ka tungo sa tagumpay. Kailangan mong maramdaman, kailangan mong matutunan, no, pagdating sa mga bagay na nararamdaman. Kailangan mong iwasan yung mga bagay na dapat iwasan at kailangan mong tanggapin yung mga bagay na dapat mong tanggapin na yun lamang ang iyong mga bagay na dapat kainin. 'Di ba? Kumbaga sa edad mo o sa nangyayari ngayon, lahat tayo ay tumatanda. So kailangan mong himay-himayin at kailangan mong gamay-gamayan, no? Kung ano ang kakainin mo, iinumin mo, ano man yung mga bagay na gagawin mo sa sarili mo o sa katawan mo ay magre-reflect sa iyo, no? Kumbaga kung aalagaan mo yung sarili mo, tatagal pa ang buhay mo. Kung hindi mo alagaan yan ng tama at 'di ba, wasto, ano bang mararanasan mo? Diba? Makakaranas ka ng mga bagay na dapat mong maranasan. So, ngayon pa lang, kailangan mo nang mahalin ang sarili mong katawan. So, let's see. Additional messages tayo with a Yin and Yang Oracle card. Ibig sabihin, guys, ha? Meron ako nakikita kasi dito na nag-over fatigue, ha? Yung over sa trabaho, no? Tapos, puro tulong ang ginawa, no? Hindi nag-invest sa sarili. Yun yung kailangan mong pakakatandaan na sinasabi ko on the first place, invest wisely. Matuto tayong pangalagaan, proteksyonan yung mga bagay na pinaghirapan natin. For a Yin and Yang Oracle card, represent what? And this is something na truth, no? Ito ang katotohanan. Masakit man, pero kailangan mong pakakatandaan. So, let's see. And this is something as a higher self. Dito pinapakita yung totoong ikaw. Dito mo inuhubog yung totoong ikaw. No? Dito mo malalaman yung bagay na hindi mo akalaing mailalabas mo pa. And this is something, a contract, career, and commitment. See? Pagdating sa lahat ng aspeto, kailangan alam mo kung paano mo pangangalagaan, proteksyonan yung mga bagay na meron ka hanggang pang matagalan. Hindi pwedeng, no, magaling ka lang sa una. Hindi pwedeng ganun. Kailangan persistent ka. Additional messages with the magical fairy messages. And be yourself, no? Maging totoo ka sa sarili mo, no? Maging tapat ka sa sarili mo. At kung ano man yung mga bagay na meron kayo ng mga bagay na kailangan mong palakasin pa. No? Additional messages. So this is a pregnancy. Some of you guys, no? Meron ditong magbubuntis. So there's something, a blessing. For Yin and Yang Oracle card, represent what? Represent and communications. Now, there's a something communication.
Kailangan mo makipag-communicate ng maayos at tama. And there's a something magician, no? Meron mga bagay dito na talagang there's a something reflections, no? Kung ano man yung mga bagay na gagawin mo, babalik sa'yo. There's a magician represented with a magic, no? With a something authority. No? Ikaw yung gagawa ng ikabubuti at ikaw gagawa ng ikagaganda ng buhay mo. So let's see what is the Romance Angels represent what? Represent with reconciliation and reveal, no? Some of you guys, no, mayroon ditong taong babalik. May taong magpapatunay na sa iyo ng totoong pag-ibig, no? May taong magpapatunay sa iyo sa likod ng mga nangyari sa inyong dalawa na hindi nyo pala kaya mawalay ang isa't isa. Okay. Uminom lang ako ng Berry Light, guys. One more card, please. And there is something reconnecting, a relationship, no? Kumbaga, unti-unti nyo ng, kumbaga, kinokonekta ang isa't isa. Kung ano man yung mga bagay na nawala. And this is something, I'm sorry and apology. May hihingi talaga ng tawad. No, ito na yung panahon at pagkakataon na parang bumalik na siya. No, ito na yung panahon at pagkakataon para parang magkaroon kayo ng second time around or second chances, no? In life, in love, no? Or maaaring this is a reconciliations na maaaring kiligin ka ulit. No, in other way ha guys, it's either may taong babalik or may taong ibabalik yung pag-ibig sa puso mo. No, na maaaring, kumbaga, ito yung time na para magkaroon na ulit ng connection about sa pag-ibig mo. No, may mga taong hihingi from the past ng katawad, ganon. So let's see what is the chakra messages. And there is a complacency. Huwag kang mag-alala, hindi pa uli ang lahat. And there is a release. Kailangan mo lang alsin, tanggalin, at linisin kung ano man yung mga nagsisilbing balakid sa buhay mo. And there is a faith. Kailangan mo magtiwala at maniwala, no? At manampalataya. So let's see what is Archangel Michael messages. And because this is something your children are watched over by angels, no? Ang mga anak mo raw ginagabayan ng ating angel spirit guides. And this is something guarded and protected. No, you are being protected and guarded ng ating mga archangel, ng ating Archangel Michael at ating mga gabay. For Archangel Raphael messages, represent the meditations. No, kailangan mo mag-devotion, magdasal. No, and this is something inner authority. Tulad din sinasabi ko, no? May gabay na tumutulong sa iyo pero ikaw yung gagawa na ikabubuti at kasasama mo. Additional messages with an angel spirit. And there's a speaker. There's something orasyon. No, may mga bagay na there's something orasyon dito na maaaring magbibigay protection sa iyo. No, there's something speaker and protected. No, maaaring may nag-oorasyon sa iyo at kailangan mo protection at pangalagaan yung sarili mo. Ganon. And of course, parang may nasisense ako with an evil eye. Additional messages with an angel spirit. And abundance, no? There is something abundance here na magkakaroon ka na kasaganahan talaga sa lahat ng aspeto. And there's an health. No? Malaking factor din ang health mo, magiging maganda ng kalusugan mo. And there's a fear. Alisin mo yung takot at pangamba mo. For a Monsology, represent what? It's time to release the negativity. I told you so. Kailangan mo na pakawalan at alisin yung nagbibigay negatibo sa buhay mo, ang toxic sa buhay mo, and a new start is coming. Talagang magkakaroon ka ng pagbabago at bagong simula. At ito na yung panahon ng pagkakataon para baguhin ulit ang buhay mo. So let's see what is additional messages. And there's something lost land. So this is something, you've done this before. Nangyari na ito sa nakaraang eksena mo. Na parang binibigyan ka lang ulit ng second time around kung paano mo babaguhin yung mangyayari. No? Kumbaga, mauulit ba ulit to o hindi na mauulit pa. No? Parang ganon. And there's something is the star family with a call support. Na ginagabayan ka ng ating angel spirit. With an angel's answer, represent what? Angel's answer represent with the forgiveness. Mayroong mga bagay na kailangan mo ipagpatawad. Kailangan mo patawarin, no? Kumbaga, hindi para sa kanila, para sa sarili mo. And this is something, the situation will improve. No? Kailangan mo rin kumbaga, magbabago na rin yung sitwasyon mo dito. Kailangan mong baguhin din ang sitwasyon na ginagalawan mo. Dahil nasa sayo din yan, no? Kung paano mo mapapabago yan.
Minsan kasi pinipilit natin hindi na mabago at hindi na maalis, no? Yung mga ganung bagay, kailangan natin makawala sa takot natin, no? Ganon. And this is something astral travel, na may mga bagay dito na, there's something release and astral travel here, na mayroong mga bagay na kailangan ng pakawalan, na may mga bagay na kailangan ng baguhin, at may mga bagay na unti-unti mo makikita yung kalalabasan. No? There's something astral travel with a dream time soul travel, na parang ibinabahagi sa'yo, kung naman yung mga bagay na mangyayari sa'yo, in the future. Additional messages with an energy. With an energy represent with an angel of balance. So magkakaroon ka ng balance dito, physical, mental, emotional. And there's the thinking man, no? Meron taong may hawak sa iyo ng parang tinitignan ka bilang isang diamond, no? And of course, parang if you were a man, no, may taong mahal na mahal ka. And this is something the world, no? There's something kumbaga bagong mundo. Now, there's a trouble, guys. No, mayroon ako nasa-sense dito na once upon a time, there's a change the world, no? O a new world. Parang gano'n. Parang bagong ikaw bagong mundo, bagong ikaw. Gano'n. Let's see what is the romance, angels. A new world. Yun pala yun. A new world. Parang kanta yun, And this is something romance angel with a very soon. Napakalapit, no? Diba? Kumaga, kailangan mo nalang maghintay the perfect timing. Let's see what is the Jesus loving quotes. Jesus loving quote said, what things soever you desire when you pray, believing that you receive them, and you shall have them, no? Kumaga, lahat daw ng mga bagay na hinahangad at mga bagay na inaasam, kapag nagdasal ka at naniniwala ka sa salita ng ating Panginoon, na matatanggap mo yan ayon sa kalooban niya. Diba? Kumaga, there's something power of spirit, no? And the power of God. So, let's see what is additional messages with an angel's number. And there's oh my God, I told you so. A wish coming true. Diba? Kanina, a wish upon a star. A wish upon a star, or once upon a time. And there's a wish coming true. Diba? Ang ganda. Ngayong January, guys, ngayong 2025, ngayong monthly gabay, kumaga babaguhin ang mundong ginagalawan, no? At talagang this is a new version of you, no? A new brand new. Parang gano'n. A brand new beginning. And of course, sinasabi dito, you're in for a lucky break, it may come a happy news. Experience a new opportunities or an exciting acquaintance. You will find yourself in the right place at the right time. It is not coincidence, but a gift from your faith. Diba? Dahil sa paniniwala at pagtitiwala mo, eto na, tutuparin na yung matagal mo ng pangarap. Ganon. Let's see what is the messages of life. And never alone. Kasi hindi ka nag-iisa. No? Matagal ka na niyang pinakinggan. Matagal ka na niya naririnig. Kailangan mo lang maghintay. And my bond with God and angels is a flame that illuminates my heart regardless of the darkness around me. This bond is a foundation of my inner strength. It's allowed me to go on having faith that all things will fall into the divine order for my greatest benefits. I ask the universe for my guidance, knowing I will always receive it, happen, and protection. Today, the sun will arise and shine for me. I am never be alone. So, hindi ka nag-iisa. Huwag ka mag-alala. Lahat ng mga bagay na nangyayari sa iyo ay maaaring kalooban ng ating Panginoon. So, kailangan mo magtiwala at maniwala. So, guys, this is a monthly gabay for the month of January 2025 for the sign of Virgo. So, Virgo, maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And hit notification bell for more videos update. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads away, pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik-liglig na gumapaw na biyayang manubalik sa inyo at maraming salamat po and see you in the next video. Bye-bye and babush!